Hello mga mi! For today's video ay gagawa naman ako ng kinilaw na tulingan. Sinabi ko kasi sa aking asawa ay namimiss ko na magkilaw. Kaya humanap siya ng paraan para makabili nito. At char! Ito na nga mga mi, inumpisahan ko ng hiwain, ng pa-slice at maliliit para mas madali siyang kainin. Buti na lang nakabili yung asawa kong kong isda. Tingnan nyo, namumula pa at sarap talaga niyang kilawin ngayon. Alam nyo mga mi, ito talaga yung paborito kong ulam. Siguro kung araw-arawin itong uulamin ko, nako, payag talaga ako 100%. Ewan ko kasi simula nang sa pool pa lang, ito na talaga paborito ko yung kinilaw. Hindi talaga mapapalitan na kahit anong ulam. No bashing tayo mga mi na sinasabi ko na hindi mapapalitan yung kinilaw na ulam. Alam nyo naman kapag yung isang tao may paboritong ulam, yun talaga ang gusto niyang kainin kahit meron pang marami pang ulam sa kanilang bahay, di ba? Sino nakarelate dyan? After ko nga malinisan yung isda at panghiwa at dito naman ako sa luya at saka bombay, hiniwa-hiwa ko na siya ng maliliit kasi dapat maliit talaga yung panghalo sa ating kinilaw kasi kung malaki parang hindi siya magandang tingnan at hindi siya magandang kainin. Isahan ko na pala siyang halu-haluin kasi natapos ko na paghiwa yung bombay at saka luya ng maliliit at saka nahiwa ko na lahat yung isda at saka yung mga sahog, kaya hinalo-halo ko na. Pagkatapos ko palang mahiwa ng bombay at saka luya, nilagyan ko na siya ng limon na suka para mas maganda naman yung lasa niya. Kapag nilagyan mo kasi at binabad mo sa limon at suka yung bombay at luya, parang ang sarap-sarap niya. Para sa akin lang, iwan ko lang kung paano kayo magkilaw. Iba't iba kasi yung ginagawa natin kung paano magkilaw. Alam nyo mga mi, hindi ko nilalat pagkilaw yung isang buong isda. Yung iba ay niluto ko bilang sabaw at saka yung iba yung paksyo. Alam nyo naman yung paksyo, paborito yun ng aking baby. Yun ang lagi niyang kinakain. Kasi bawal naman sa baby yung kinilaw kasi hindi pa kaya ng kanilang tiyan na igiling yung kinilaw. Kaya dapat magluto talaga tayo ng ibang putahe para sa ating mga anak. Tapos ko na nga magkilaw, ay ito na nga, tapos na siya at nahalo ko na at sobrang sarap. Fast forward tayo mga mi, nandito naman ako, maglilinis naman ako sa aming kwarto. Matagal-tagal na kasi ito hindi nalinisan. Minsan kasi mga mi, ako lang mag-isa dito sa bahay. Minsan kasi si daddy ay pumupunta doon sa para mamasada sa tricycle. Kaya alam mo na kung ikaw lang nag-isa sa bahay, wala kang katuwang sa buhay. Sobrang hirap talaga. Fast forward mga mi, after all, natapos ko na magligpit at saka magtupi ng mga damit. At saka ito naman pinapagpag ko na para malinis naman siya sa paghiga namin ngayong gabi. Alam nyo mga mi, hindi kasi ako comfortable kapag nakahiga kapag maraming alikabok. Kaya kahit pagod na pagod ako sa araw na yun, maglilinis talaga ako bago humiga. Alam nyo naman siguro. Fast forward tayo mga mi, natapos ko na yung kama linisan. Nandito naman ako sa sahig. Maraming alikabok at saka yung mga basura ng pagkain ng mga hikanan, yung mga pagkain sa paninda ko. Lagi kasing humingi yung bibi ko, kaya lagi ko siyang binibigyan. Naku, tapos na nga lahat yung trabaho ko, kaya ready na tayong humiga. Tingnan mo, ang linis-linis na. Salamat na sa panood sa aking video.